So eto mga kaloys ang sinabi ni Trillanes. Kaya nagtatanong ako sa inyo, bibingo ba si Trillanes dito sa sinabi niya about kay Cayetano? Gigil na gigil itong si Trillanes mga kaloys. Okay? Dahil nga ay mahuhuli na sana yung si Bato, kaya lang itong si Cayetano ay talagang Diyos ko po, nagdrama. Isisi pa talaga sa NBI. So ito mga kaloys ang sinabi ni Trillanes. Kasi yung sinasabi ng iba, pwede na siyang i-co-warrant to eh. Dahil hindi naman daw siya naturalized Filipino. Oo. Ito Narinig ay ko ba yun? tinitignan na yan. Tinitignan na yan kasi ni-renounce niya yung US citizenship niya. Kasi nung pinanganak siya, ano siya, dalawa ang Dual. ano niya, Dual. dual siya. Hindi yung dual in the sense na yung dual citizenship law, no? Kung hindi, bata siya, nanay niya is American, tatay niya is Filipino, pinanganak siya rito. So pwede niya i-claim. Ano ba yun? Half puti ba yung nanay ni ni Alan, mga kaloys? I think so kasi yung tatay niya ay medyo brown yung skin. Baka foreigner din yung kanyang nanay. Or yung white American, right? Pero i-search natin yan mga kaloys. Both citizenship. Ngayon, nung hustong gulang na siya, 21 years old, inelect niya maging American citizen. Pinili niya maging Amerikano. So, Amerikano siya ngayon. At At age 21 take note of the timeline mga kaloys. So, mas pinili niya ang pagiging American citizen kaysa maging Pilipino. Pero how come pumasok sa politika? Kasi yung tatay niya nasa politika, di ba mga kaloys? tumakbo siya ng konsehal, vice mayor, nanalo siya as an American American. Kasi ni-renounce niya eh. Wala pang dual citizen law nun. So paano nga nakalusot itong si Cayetano? Malamang yung kanyang tatay ang dun, 'di ba? Ang backer. 'Di ba kasi yung tatay niya senator, 'di ba? And it was during the time of Cory na namayagpag talaga itong yung tatay niya, si Cayetano. So malamang yun ang nag-ano talaga, yung protector, okay? Sa COMELEC or kung ano man yung nagche-check ng citizenship. Noong 1999, inano niya, ni-renounce niya yung kanyang American citizenship. Pero a year after nag-congressman na siya. Imagine mga kaloysa, ganun po mag-violate itong si Cayetano ayon sa kay Trillanes. Parang si ano yan, parang si Marcoleta, di ba? Na hindi honest, okay, sa COMELEC na, COMELEC, ito lang nagastos ko, 100 million. Hindi in-expect ni Marcoleta na bubuksan yung salin niya. So, wala daw nag-donate sa kanya, so ibig sabihin yun, galing sa bulsa niya yung 100 million. Nung nabuksan yung kanyang salin, 50 million lang pala. So, ibig sabihin no, nagsinungaling siya dun sa kanyang sose. Okay? So, inamin naman niya na may nagdo-donate daw talaga. So, yung pag-amin niya naman nag-donate lang, ibig sabihin nun sinungaling si Marcoleta. At ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. So, dinidefend niya yun, may nag-donate naman talaga. Tapos yun na nga, nadali si Mike Defensor kasi nag-donate daw sa kanya. So, yun palang mga kaloys, ay dapat talaga ay sampulan itong si Marcoleta. 'Di ba? Sabing sinungaling. Pero anyway, 'di ba? Si Cayetano nagsinungaling sa kanyang citizenship. So, parang ano talaga yan, parang circle of mga sindikato or mga sinungaling, 'di ba? So, sila ngayon ang nagtitim, 'di ba? Okay. So, ngayon ni-renounce niya yon, pero hindi pa rin niya nire-reacquire yung kanyang Filipino citizenship. Filipino citizenship, yan. Oo. So ibig sabihin nun mga kaloys, wala siyang pinili. Okay? Hindi siya American citizen, hindi rin siya Filipino citizen. Kasi nung tinanggal niya yung pagiging citizen niya sa Amerika, dapat bumalik siya sa pagiging Filipino. Right? Pero wala daw, so nasa gitna siya. Pero paano siya nakatakbo nga? 'Di ba yung mga qualifications must be Filipino citizen. 'Di ba bawal yung dual. Pero anyway, kung may backer nga siya or siguro ito talagang sa COMELEC ay corrupt, 'di ba? Hindi nagche-check. Pero malamang corrupt talaga
yung mga nasa COMELEC, mga kalis. The probability is very high, 99.9% na corrupt talaga yung nandyan sa COMELEC. From that point on, 1999, hanggang sa nakailang termino siya ng senador, congressman, nag-DFA secretary pa yan. Imagine na DFA secretary sa time ni Digong na hindi Filipino citizen. Okay. Wala siyang bansa kung saan ay citizen siya. Parang nakalutang. Okay? Parang si Sarah nakalutang. Right? Stateless citizen siya. Oo, tama. Stateless person siya. Kumbaga, hanggang ngayon. So, ito yung kailangan evaluate. Kung ganyan, stateless, ano yung passport niya? 'Di ba? Ano yung travel document lang? 'Di ba kasi or baka, eto mga kalaysa, analysis ko dito. Hindi talaga niya ni-renounce ang pagiging American citizen. Yun yung ano ko mga kalaysa, hinala ko. Kasi nga, bakit hindi inacquire ulit yung Filipino citizenship? 'Di ba? Bakit parang hanging siya, nakalutang? So malamang hindi talaga niya yun, parang tinanggal yung pagiging American citizen niya, 'di ba? Kasi nga dapat ang burden of proof na tinanggal niya yung pagiging Amerikano niya ay siya ang magpakita, 'di ba? O eto na ang ebidensya. Hindi na ako American citizen, pero wala eh. Pero ayon nga kay Trillanes nga stateless daw. Okay, so nakaka-travel ba si Cayetano, mga kalis? May na-remember ba kayo nag-travel siya? Kasi kailangan niya ng passport eh. Validate ng mga otoridad natin kasi kung malaman na hindi niya ni-reacquire yung kanyang Filipino citizenship, so being a stateless person, hindi siya pwedeng nasa Senado.